Ang tahimik ng mundo, guys. Di ba, matatapos na sa Thursday ba yun? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. So, ngayon, 7, 8, 9, 10, 11. Ay, hindi ko na. Ano ba ngayon? 6? 6. 6. Malapit na. Ilang araw na lang. Wala na. Malagaw-lagaw na naman ta sa kung saan. I mean, pasyal na naman tayo ng pasyal kung saan na pwedeng nalimita na yung makakain ka na. Tapos na rin yung isang buwan na pagtatago-tago mo kumakain. Yun ang sarap po. Baka naman, croissant. Ay, nako. Kumusta ang inyong mga day off, mga kananay? Ang inyong Ramadan ay patapos na. At umalis na ang amo ko. Kaalis na ang amo ko mamaya. Sunod-sunod na silang magbabakasyon. At ako na naman ang mag-isa. Keep safe, everyone. God bless. Natapos na rin ang ating paghihirap. Yan na lang ang lagi kong sinasabi. Isang buwan lang naman, magtiis, magtiyaga. After that, matatapos din. Wala na. Diba masarap yun? Guys, blessed Saturday. Ay, blessed Saturday. Ano ba yan? Blessed Friday, mga kananay. Minsan lang naman ako nakapag-date ng Saturday sa Ramadan eh. Kasi tahimik siya, guys, kaya parang feeling ko hindi Friday. Kumusta kayong lahat, mga kananay? Healthy pa ba? Tapos na din. Alam niyo, guys, ano na naman yung isinisingit ko sa akin, kasi nakikita ko natubuan dito ng pimples, natubuan dito ng pimples, natubuan dito ng pimples. Malapad na ngayong ilong ko, lalo pang lumapat. Ang dami namang pwedeng pagtubuan ng pimples ko dito pa talaga sa aking ganyan malapad na ilong. Pero ayan, kailangan natin maging happy guys. Happy lang. Hindi ko alam kung bakit hindi ako naubusan ng pimples. Diyos ko, kailan tumanda ako sa nagkaka-pimples. Alam niyo guys, gutom na ako, pinipigilan ko lang. Pupunta ako mamaya sa may bridge na lang. Medyo malayo pa. Mainit na guys. Bigla ang nag-init guys. So okay lang naman kasi April na rin. So talagang babagsak ho yung init talaga dito pag June at July. Kaya mag-ingat-ingat tayo guys pag ganyang buwan na dito. Peace there. Ay nako, maganda nga at may Ramadan guys. Kasi tayong mga nanay na may mga edad-edad na katulad ko, kailangan talaga natin magbawas ng matatamis at saka rice. Lalo na sa akin guys, pag hindi yan. Kahit naman ngayon man, Ramadan man, hindi talagang nagbabawas na ako sa rice kasi nakakatakot yung pag-diabetic and high blood. And then talagang sa pagtanda ko guys, nahirapan na akong maghilingan. Kahit pa siguro sunod-sunod yung pag-tea ko guys, hindi na talaga nakatamaan. At saka bawala rin yung masyadong mag-tea sa akin kasi ma-under yung acid ko guys. Kaya okay lang guys na na may Ramadan guys, kung saan tayo napadpad na bansa kasi yan ay nakakatulong sa akin. Kasi hindi ko gusto yung mga kinakain sa Ramadan guys, sobrang ma-cheesy, matataba, karne. Gustuhin ko kayong kamatis na may bagoong na lang or talbos ng kamote. Ay mas masarap pa rin ang buhay sa Pilipinas guys. Mas healthy pa rin yung mga kinakain dyan. Huwag kayong malungkot na kumakain ng mga gulay-gulay kasi long life, more healthy sa katawan, and then hindi ka talaga masusuya guys. Masarap pa yun, alamin no? Di ba kape, lagyan mo, may gatas, lagyan mo ng kanin, masarap na yun. Karne, Diyos ko, hindi ko alam, lalo na sa manok dito. Kahit umuwi ako guys, kahit may native kami, hindi na ako masyado rin kasi parang, siguro dahil nasuya na ako ng manok dito sa abroad. Guys, blessed Friday sa ating lahat. Ramadan pa hanggang 11 of April. So, next Friday,
hindi na ako dito sa Dokoro. Punta naman ako ng, depende naman kung kung saan ako pupunta, basta pwede na lahat kumain sa next Friday. Kasi I think yung 11 is Thursday. Yeah, Thursday. At mula yata sa Tuesday, sunod-sunod yun na na aid. Tuesday, Wednesday, to Thursday, ganyan. So, ngayon, medyo happy ako at nakaluwag-luwag na ako sa aking trabaho, thanks God. Kasi, ngayong araw din, tulog pa sila, ngayong araw aalis na yun. Magbabakasyon yung boss kong babae. And next Sunday naman, is si sister niya, or sister, at maiiwan ng yung binata niya, and yung dalaga. Pero walang problema ang mga yun. Basta ginagawa ko lang naman ng food yung binata, yung sir kong mga lalaki. And then, thanks God, kasi nakaliwag na rin ako ng ko, hindi nabuo yung isang buwan talaga na pang-hirap. Pero kahit naman nabuo, kinamay kasi ganyan naman. Hindi naman ako as in nahihirapan pag Ramadan, pero more on visitors kasi kami. After iftar, nakakain na sila, like 8:30 ganyan, alis na sila, pero since the morning na talagang mag-prepare ka na. Itiis-tiis lang kayo mga kalalay, patapos. Ang daming star dito, at saka yan ang mga sign ng Ramadan, guys. So, itong restaurant na ito is para sa mga mayayaman and mga sweets lang siya, dessert ata. Nakita ko. At 2 o'clock pa lang mag-open. So, sinamantala ko ng mag-book dito para makatikim naman tayo ng uupo sa restaurant ng mga mayayaman na kahit hindi tayo mayaman. Ganyan guys, subukan din natin para masubukan natin. So, ayan guys, kumusta kayong lahat? Kumusta ang inyong mga buhay sa mga pamilya nyo sa Pilipinas, ganyan, saan man kumusta kayo dyan kahit saan man tayong sulok ng mundo. Buti pa yung mga wala sa Middle East, hindi sila nagra-Ramadan. Anyway, masaya naman yung Ramadan, lalo na pag makatanggap ka na ng hadiah. Hindi ako nakakatanggap ng hadiah, puro gift lang, mga damit lang. Pero pag December, yan sila naman nagbibigay sa akin. Pero pag Ramadan po, mga damit kasi mag-change na sila pagka after ng Ramadan, guys. Okay lang, that's our original naman lahat ng natatanggap sa kanila kahit second-hand. Ang importante guys, ma-appreciate natin yung mga binibigay nila sa atin. Hindi naman natin kayang bigyan yung mga binibigay nila sa atin kasi mas maganda pa kaysa yung mga ating mga binibili. Pag-ingat kayong lahat, mga kananay. Enjoy lang sa buhay. God bless. Tapos ng Ramadan. Nung last Friday, ganito marami akong ginawang video. Nagama ako doon, nagpunta ako ng parts dito sa Bukernal yung walang maraming tao kasi kung ano yung mga content ko yung ginagawa ko galaw. Tapos, nung marami na ako nagawa, I think kasi na yung hanggang next Friday na naman sabi ko. Tapos after that na nakabuo na ako ng mga content ko, na pang reels lang naman, na kahit anik-anik nagka na, naloban na yung phone na ginamit ko, and then ito ko nasa kabilang phone. After that, yung minutes, andyan na lahat naman ng pag-transfer ko, pero maya-maya nung nag-video na ulit, nag-continue lang ako ng kahit saglit. Nakumemory agad yung yung pinaglipatan kong cellphone. Yung pala, nakurap lahat yung laman ng memory na ginamit ko sa bakong last Friday na mag-content. So, ang ginawa ko kasi for 30 kailangan pauwi na ako. So, 15 na lang. Ayun, nakagawa lang ako ng siguro ako na video. Yung nakasuot ako ng blue guys. And then, nag-selfie na lang ako doon sa talagang isang position na lang. And then, gumawa na ako ng content na paulit-ulit lang naman yung laman niya kasi hindi ko talaga akalain na matuturap ko guys. Kasi marami rin mga old pictures ko yung memories ko. Nadamay pa. Talagang nangungurang ko guys yung memory card. So, nakakasayang guys. Pero na ako nag-iisang memory na ito lang ginagamit ko. So, try ko lang kung may pambili ako sa Friday ng saka. Ganitong masarap pag-istihan sa silong ng mga kahit maliliit na trees, ganyan. Kasi ang sarap ng feelings. Ayan, mahangin siya guys. Mainit na, biglang minute na siya kasi April na syempre. Pero hindi pa as in na mainit. May natatanggap ka bang hangin? Hindi kagaya pag June and July, Diyos ko, mag-ingat-ingat tayo. At saka mag-ingat kayo sa Pilipinas kung sobrang mainit na. Huwag kayong minom ng masyadong malamig daw, bawal daw. And itutok nyo na lang yung katawan nyo sa electric fan, ganyan. As in, hindi naman itutok kasi masama rin yung dulo. Then maligo na lang, ganyan, ng maaga. Maligo ng malamig, ganyan. Kasi maramdaman natin yung fresh sa katawan. Ingatan nyo ang inyong mga sarili dyan, mga kapamilya, mga kababayan. Kasi hindi naman, alam nyo, noong unang panahon nung maliliit tayo, hindi naman talaga as in na mainit ang Pilipinas eh. Parang biglang nag-init na siya na kasi one time na nagbakasyon ako, naranasan ko rin talagang kahit gabing-gabi na mainit talaga guys. Hindi ka na mabubuhay sa Pilipinas na kahit nasa probinsya ka po guys, hindi ka na mabubuhay na walang electric fan talaga. Dati pag sa probinsya ka, kahit walang electric fan, ayos na eh.
Pero pag siguro hindi simento ang bahay, okay lang guys. Kaya, alam nyo guys, nakakamiss din ang bahay na hindi simento. Yung mga, ano lang yung bubong niya, ganyan. Yung mga pag-istihan lang ba kasi, feeling ko mas healthy pa tayo nakatira ng ganyan. Pero pag hindi simento yung bahay natin, naku, kailangan mag-work tayo para magkaroon tayo ng bahay din na bato, sabi natin. Pero pag bato na yung bahay mo, na mismo naman yung mga buhay talaga na nakikita mo, na kinagisnan mo, ganyan. Diba? Sabi ng iba, kailangan daw pag ano man ang iyong iniisip, ano man ang iyong mga problema sa buhay, wag mo daw lagaan. Kailangan basta pag may problema ka, pag mong iniisip ganyan, gumawa ka ng paraan para magiging masaya ka, para makalimutan mo ganyan, huwag kang magpa-stress kasi pag inaalagaan mo daw yan, yung problema mga ganyan, may stress ka lang, and then hindi ka talaga iiwanan. Pero pag hindi mo pinapansin, kumbaga sige lang, hayaan mo lang dyan, pagkatiwala mo na lang sa itaas, ganyan, mawawala yan guys. Naranasan ko na yan kasi pag lagi mo na lang iniisip yung mga problema sa buhay, may stress ka, and then parang wala, magkaka-wrinkles ka pa. Kaya iwasan natin ang magka-wrinkles mga kananay para hindi tayo masyadong tumanda kahit matanda na tayo. Ay nako, buhay nga naman. Lagi ako nanonood ng mga advice kasi ng mga pastors at saka yung mga good quotes ganyan. Yun ang mga ginagawa ko guys pag may ako may iniisip na mabigat ganyan, nagbabasa talaga ako at nakikinig ng mga advice. And then nadadagdagan yung kaalaman ko. Ayan, lalo akong lumalakas ganyan. Hindi ko na kinakalimutan ko na lang mga problemang yan. Although talaga hindi natin naiiwasan guys, lalo na kung nasa bahay na tayo. Hindi natin maiwasang maisip yung mga utak. Hello everyone. Ang ganda ng kulay ng Pantone gray siya. Ay nako, paano ba maging maging mayaman ng madalian para makamili ng mga ganyan Alam niyo po kung yung mga nasa harapan ko. Malalaking yate. Pero alam niyo guys, huwag nating pangarapin din yung magiging mayaman kasi hindi lahat ng mayaman ay masaya guys. Alam niyo, mayaman itong amo ko pero lagi niyang sinasabi, sabi niya, kahit ano daw ang hirap sa buhay basta magkakasama ang pamilya. Yun ang lagi niyang sinasabi, yun ang laging sinasabi ni sir sa akin. Kaya sabi niya, mag-work ka na mag-work, pag makatapos na yung anak mo, uuwi ka na para magkakasama kayong magkakapamilya, sabi niya. Kaya tingnan mo itong mga mayayaman, mga kahit saan napapadpad sila na ibang bansa para mag-work, mag-business, ganyan, magkakasama pa rin sila kasi yan ang nila, yung parang yan ang patakaran nila sa buhay, yung magkakasama ng pamilya. Kahit magkakasama sila sa ibang bansa, magkakanya-kanya rin sila ng work, ganyan. Ganyan kahalaga ang pamilya sa kanila. Kaya tiis-tiis na lang tayo mga kananay pag makatapos ang mga anak natin. Mga kananay, uuwi na tayo, huwag tayong mag-i-stay ng matagal sa pangbansa para matirhan din natin yung mga pinaghirapan natin, yung mga bahay, kahit simple lang, ganyan, makasama natin yung mga pamilya natin. Walang araw pag magka-work naman sila, hindi natin makakasama. So, kaya, Lord, kanalangin ko matapos na yung dalawang anak ko at nang mauwi na ako.